Hello, batch 1.5. So let's just wait ng konti for Sir Dwight. Papasok na rin siya. Tapos na ba lahat kayo dun sa quiz ni Sir Dwight? Kindly type done if tapos na kayo sa quiz ni Sir Dwight. Sige, if hindi pa, to continue nyo lang. Okay, sige. Tuloy nyo rin quiz nyo batch 1.5. Kasi air lang pala si Sir Dwight. Good luck. I'm back. Ano to? Yung divisibility quiz po ba? Pwede ba magkape muna ako? Yes. Wait lang. Sige po. Wait lang. Iyan ko lang yung link ha. Send ko lang yung link sa mga di pa nagtitake ng quiz. And, yan. Magkakape lang muna ako. Please bear with me. Hi, Heaven.
Hello, ba't wala pa po? Wait lang. Saglit lang. Saglit lang. Sir Dwight, paano So, po pag walang ano ay divisible? pag walang divisible, Yes parang po. imposible. Parang imposible ata. Pero, ano, ay wait. Dun sa choices ba? Dun sa choices? Yes po. You mean dun sa choices? So, pagkakaalam ko lahat yan, merong at least one na divisible siya. Ay, okay po. Baka mali pa kasi. Thank you po. Pero, possible rin naman yung walang ano. Na, parang may error po sa keto correction. Uy, ito hindi ko pa kasi na-check lahat yan. So, baka zero kayo kapag kung hindi kompleto yung sagot nyo. May naka-perfect eh. So, I think hindi naman. I think wala namang error. Sir, Dapat hindi na check ko talaga. Pinactor ko talaga siya. sir, Yes, yes. kapag po ba divisible yung number sa 2 and 3, divisible din sa 6? Yes. Yung sa ano po sir, 2025 po, divisible po siya sa 3 lang. Saan? Wala sir, nagkamali So, pala ako. it's okay. Medyo marami na yung submit 85. Kung muna kayo mag-panic kung medyo mababa yung score nyo kasi hindi ko pa nag-gradean yung mga partial points. So, mamaya nyo lang siya tingnan. Is that okay? Yes sir. By the way, hi. Nasaan si ano? O parang wala si...
Ba't parang wala si Jana dito? Di mo nandito siya kahapon. Andito siya sir kanina. Baka yung totoong account yung nagamit niya. Anyways. Okay. Saan tayo natapos kahapon? Sa addition of fractions, di ba? Addition and subtraction of fractions. Start tayo at exactly 9:45. 9:45. So, pakita nga natin yung ano so far. Yan, 8.
Hello. Hello ulit. Alright, let's continue the discussion yesterday. Wait lang ha. Hi. Okay, so continue na tayo. Fractions. Bale. Practice lang tayo ng practice sa addition and subtraction hanggang mag-gets natin. And then, after that, multiplication and division na tayo. Example, 5/7 plus negative 4/3. Okay, so, first, kunin natin yung LCD. Anong LCD natin? Anyone? 21, sir. 21. So, 7 and 3, pwede kayong kumuha ng LCD or mag-butterfly method. So, 21. 21 divided 7 ay 3. 3 times 5 ay 15. So, 15. Then, dito naman, 21 divided 3 is 7. 7 times negative 4 ay, okay, negative 28. So, 15 plus negative 28 ay negative 13. Negative 13. So, 15 plus 28 ay 15 minus 28. 15 plus negative 28 ay 15 minus 28 divided by 21. So, negative 13/21. So, that is the answer. So maliwanag ba yon, guys? Clear ba? Clear ba? So, questions, people? May mga tanong ba kayo? Wala naman. Alright, next. Negative 5/6 plus negative 2/9. So, ang LCD natin is, so ang 6 ay 2 times 3.
And yung 9 ay 3 times 3 or 3 squared. Diba? So, ang LCD is 2 times 3 squared, which is 18. So, 18 ang ating LCD. Nasusundan? Nasusundan ba, guys? Nakakasunod naman ba tayo? So, we have 18 divided 6 ay 3. 3 times negative 5 ay negative 15. Then, plus 18 divided 9 ay 2 times negative 2 ay negative 4. So, negative 15 plus negative 4 ay negative 19 over 18. Clear? Everyone, clear ba? Yes, Romel? Any questions, everyone? May tanong ba kayo? Sir, ask lang po. Dun po sa 6 Yes? and 9, is it necessary to factor them? Ano And lang, kung... yes? at Ano yung... saka ay, kapag po ba may similarity sila ng factor ay dun pwede po silang i-factor? Hmm. Ang ganun. Ganun po. What do you mean? Teka lang. Halimbawa po, may halimbawa po ay 24 and 12. Halimbawa po, Mm. 24 and 12. Need po ba siyang i-factor ng ganun? Kung kaya niyong mentalin yung LCM, kahit di naman. Ah, Basta makuha niyo yung LCD. Gets ba? yes po. Thank you. So, kunwari, kung alam mo ng 18 yung LCD ng 6 at 9, pwede mo na siyang diretsuhin. PV Fernandez, Sir, yung 3 square 2 ba yung ginamit kasi large? Yes, di ba? Diniscuss na natin yung LCM kahapon. Tama kahapon ba lang diniscuss yun? Yes, sir. Ay, sir, may tanong rin po ako, sir. Yes. Yung sa ano po, di ba sa pangalawang example po, yung negative 5 and 6 po, ay negative 5 over 6. Hindi po siya binutterfly kasi po parehas po sila negative nung sa kabila. Negative 5 over 6, tapos negative 2 over 9 to, di ba? Opo. Ano? Yung negative ay... Wait, paano ba sasabihin to? Tina- ang ginawa ko kasi, di ba, dito yung LCD mo, 18. I-divide mo siya sa 6, tapos, i-multiply mo siya dun sa 5. Kasama na yung negative doon. Kaya siya negative 15 dito. Ano, sir, yung Wait, sa ano po, yung sa 8, di ba yung 18 po, sir? Yung sa taas po, kaya natin nakuha yung 21 using butterfly po is 7 times 3. Bakit po hindi natin pwede gawin? Or bakit po hindi tayo nag-butterfly sa pangalawang example? mas, pwede naman. Wala naman, pwede ka naman mag-butterfly method. Nakadepende sa yun. Pero, kung kukunin mo kasi LCD, most likely, hindi ka na maglo-lowest terms. Ah, Yun lang naman yung ano doon, yung parang perks kapag in-LCD mo siya. Parang di ka naman siya simplify. Kailangan mo na lang. okay, sir. Nagets ko na, sir. Thank you po. Okay. So, choice nyo yung method na gagamitin niyo. It's just here. Mas prepared to yung LCD. How about this one?
7/8 minus negative 2/3. So, minus na siya. Ngayon, gagawin natin siyang plus by doing negative. So, 7/8, di ba? Recallan kanina kahapon sa integers, negative times negative is positive. So, this becomes 7/8 plus 2/3. And anong LCD niyan? LCD niyan is 24. Correct. So, yung 8 ay 2 cube. Ang 3 is, syempre 3 lang yon. Hirap talaga kapag di naka-pentab. Yan. So, yun. Product lang siya kasi wala nang... Basically, parang product lang siya kapag wala siyang common factors. So, 8, 3, 24. 24 divide 8 ay 3 times 7, 21. 24 divide 3 is 8 times 2, 16. So, 21 plus 16, 37 over 24. So, is this clear? Okay. Or mas madali po siya i-explain kung saan mag-limit yung dalawang denominator. So, pag LCD po yung kinuha, guaranteed po, ay hindi pa rin siya guaranteed. Though, mas madali siyang i-simplify. If ever man, kailangan nyo pang i-simplify. Kasi may mga cases na ano, so iisa lang po ba si Phoebe at saka si Jana? No daw. Sino si Jana? Guys, kilala niyo ba si Jana? Ilaglag nyo na siya, oh. Para sa kapakanan ng bansa. Di joke lang. Anyways, joke lang yun. Another example. Ito. Negative 2/5 minus negative minus 3/10. Yan. So, makikita ninyo, ito yung isang case na kung saan kahit naka-LCD siya, di pa rin siya naka-lowest terms. So, LCD ay 10. Tama kayo dyan. Pero, express muna natin to as negative 2/5 plus negative 3. So, ang negative ay para lang siyang nag-a-add ka ng negative na number. So, plus negative 3/10. So, positive times negative yan. So, what to do next? Ang LCD is 10. Gaya nga nasabi nyo. Kasi ang 5 ay 5 lang. And 10 is 2 times 5. Obviously, kapag multiple siya, edi 2 times 5 yun. 10 din yung LCM. Mag-butterfly method din tayo ha, para makita natin yung comparison. So, yun. Sure kayo sa negative 1/10? So, naka-LCD na to. So, 10 divide 5 ay negative ay 2 times negative 2 ay negative 4. 10 divide 10 is 1. Ay, wait lang pala. Baguhin ko yung given, sorry. Baguhin ko yung given. Okay lang. Guys, okay lang ba? Okay lang baguhin ko yung given. Ay, hindi. Sorry. Sino ba naman ako? This is what I meant to show. So, yan. Ulitin ko ha. Ulitin ko yung discussion. Ulitin ko yung discussion. So, iniba ko yung given. Negative 1/5 minus 3/10. Dahil minus yun nandun,
tapos negative din yung nasa kaliwa, mas okay if gawin natin siya parang addition ng negative numbers. So, para siya magiging plus negative 3. So, magiging negative 1/5 plus 3 over 10. So, here we have negative 10 divide 5 ay 2 times negative 1 ay negative 2. 10 divide 10 ay 1 times negative 3 is negative 3. So, nag-a-add lang tayo dyan ng negative 2 and negative 3. So, we have negative 5 over 10, pero hindi pa to simplified. So, pwede pa siyang i-lowest terms. Anong GCF ni 5 and 10? Ang GCF ni 5 and 10 is 5. So, ang GCF ng 5 at 10, ang GCF ay 5. Diba? Para silang divisible by 5. Kaka-discuss ko lang ng divisibility rules. So, di-divide natin by 5. So, divide by 5, divided by 5 sa numerator and denominator. So, negative 5 divide 5, negative 1. 10 divide 5, 2. So, the correct answer is negative 1/2. Okay, try natin yung same problem, pero naka-butterfly method tayo. So, negative 1/5 minus 3 over 10. So, dahil negative to, gawin natin same sign dito. So, negative 1/5 plus negative 3 over 10. So, binabase ko siya sa kung ano yung sign nung nasa kaliwa. Pag positive to, gagawin ko rin positive to. Unless normal na subtraction lang siya. Pag negative to, gagawin ko negative to. Gets mo yung So, yun. Pag nag-butterfly method tayo, ang product niyan is 50. 50 divide 5 ay 10 times negative 1, negative 10. 50 divide 10, 5 times negative 3 ay negative 15. For a total of negative 25 over 50. Wait lang. So, isi-simplify natin. Kukunin pa natin yung GCF niya. 25 by 5 squared. 50 ay 2 times 5 squared. Dahil dito wala, x yan. Tapos ito 5 squared. So, ang GCF natin ay 25. So, divide tayo ng 25 sa parehas. So, negative 1/2 siya. Now, everyone, sino paano naging butterfly? Para ka lang nagko-cross multiply. So, naka-multiply ito, tapos, kina-cross multiply mo siya. Parang butterfly. So, can anyone tell me ano yung advantage at disadvantage? Nitong butterfly method dun sa LCD. May makapagsabi ba kung anong advantage at disadvantages niya? Mas matrabaho if mataas yung given. Pag butterfly po mas excessive, mas mahabang process ng butterfly, mas malaki yung denominator. Yun yung mas appropriate na term. Mas malaki yung denominator ng butterfly method. Therefore, medyo may
Medyo matagal yung process ng pag-simplify. Ako lang ba nalilito sa GCF at LCD? Ang LCD, yun yung nasa baba. Yung GCF, yung pang lowest terms mo. Okay ba tayo doon? So, yung LCD, yung denominator mo, yung GCF mo, yung pang lowest terms. Pag naman walang kaya. Wait lang. Okay. May questions pa ba kayo? So, pwede na natin i-try addition and subtraction. Kung wala na, grabe. May multiplication and division pa tayo, ah. Di pa tayo tapos. Okay. Bakit parang gusto niyo mag-end? Ikaw ha? Ba't parang gusto mo na mag-end? Ayaw mo... Sir, paano yung may variable? Okay, so dapat alam natin kung paano mag-multiply ng mga polynomials, okay? So, kapag may variable, example, ito, 1 over x plus 1 over x plus 2. Yan. Usually naman sa algebra, hindi na... Sir, with mixed numbers naman, yung nalabas mismo sa mock test. Saan mock test yan? Sa amin ba? Or sa ano? Or sa ibang mock test yan? Sa mga books? So, tuturo ko ba kung paano mag-convert na mixed number into improper? Pag mixed number, sabihin natin 9 and 2/3, mas maganda kung gawin nyo munang improper. So, kunwari yan. So, mumultiply nyo, para lang yung 9 plus 2/3. O yan pala, addition ng... Paano pala kapag nag-a-add ng whole number? Pag nag-a-add ka ng whole number, para siya may imaginary one. So, 9 over 1 plus 2/3. So, anong LCD mo dito? Dahil 1 lang naman to, ito lang yung kakopy mong denominator. 3 times 1, 3. 3 divide 1, 3 times 9, 27. 3 divide 3 ay 1 times 2, 2. So, 29 over 3. So, yan. Gagawin nyo lang siyang improper fraction. Mas madali yung process.
Pwede rin po, di ba, yung multiply, then add. Yun, basically, yun na yun. Here. I-add, multiply mo to dito, tas add. So, 9 times 3 plus 2. Okay. So, kunwari ito, 3 and 4, 5 plus 2 and 2/3. Anong process nyo dyan? Siyempre, may dalawa kayong pwedeng gawin. Una, pwede nyo ipag-add yung whole number, tapos yung dalawang fraction. Or, pwede nyo munang i-convert into improper. Ang gawin nyo, 5 times 3, 15, plus 4, 19, over 5. Plus, 3 times 2, 6, plus 2, 8, over 3. Pwedeng ganyan. So, try muna natin itong una. So, ito, anong LCD nito? 15. 5 plus blank over 15. So, over 15. Then, itong 5, lagi yung may imaginary na 1. So, 3 plus 2 ay 5. Diyan yung galing. Tapos ito, 4/5 plus 2/3. So, you have 15 divide 1, 15 times 5, 75. 15 divide 5, 3 times 4, 12. 15 divide 3 ay 5 plus 2 times 2, 10. Total of 97 over 15. Then, kung mixed number man, yung gusto nyong i-recall, yung gusto nyong sagot, divide nyo na lang. So, pag dinivide nyo yung 97 sa 15, it becomes 6. Ang remainder is 7. Maliwanag ba? Then, tingnan natin yung yung second method. Ito. So, ito, convert muna natin into improper. So, nagiging 19 over 5, 8 over 3. So, ang LCD is 15. 15 divide 5 ay 3. Times 19, 57. 15 divide 3, 5. Times 8, 40. So, same lang din. Ang disadvantage lang nito, medyo malaki yung numbers na involved dito. Compared dito na neat naman, maliit lang. Tatlo nga lang yung pag-a-add mo. Maliwanag ba? Anong ay gaganyanin pa pala? Alin yon? Sir, wala na yung lowest term. Oo, wala na siya lowest term. Ay, sir. Paano po Okay. naging, Ano yun? paano po naging
Paano po yung lowest term yung 97/15 po? Alin ito? Ginawa lang siyang mixed fraction. Wala siyang lowest term. Ito na yun. Paano ko mas madaling makuha yung 6? Parang wala na atang ibang way kundi mag-divide talaga. Kaya na yun i-divide. I-divide nyo lang yung 97 sa 15. Like you'd normally do. Questions? Ano naging 7 after i-divide sa 6? Yung 7 is yung remainder mo. So, divide na tayo. 97 divide 15. Ang pinakamataas mo is 15 times 6, 90. 97 minus 90 is 7. Ayan po. May questions pa ba, guys? Hey, don't be mahiya. Sir Algebra daw raw mostly yung question so cut. Yeah, that's true. So, dapat alam niyo kung paano usually mga rational, ano yon, rational expressions. So, important na alam niyo yung, yung pag-add ng fractions and pag-subtract and pag-multiply and pag-divide. Oh, may forte. Wow, sana all. Anyways. So, okay na tayo sa addition and subtraction. So, try muna natin. 4 items lang naman. Okay. Kindly try. Pwede nyo ipakita yung solution niyo sa mga GC.
Guys, ano pala, huwag niyo na para mas okay, huwag niyo na gawing mixed number yung yung mga sagot niyo. Alright, so, yun. Okay lang po ba, sir, na hindi imi-mix number?
Kapag mas malaki ang numerator, okay na yon. High school na kayo eh. Huwag na kayo mag-mix number. So the answers are negative 3 over 2, 11 over 24, 21. Yeah. Negative 35 over 12. Di ako nakapaglagay ng ano. Di ako nakapaglagay ng ano ba yan? Sige, yain na nga. 25 minus 13. 25 minus 14. Negative 25 minus 14 negative 39 over 30. So, negative 13 over 10 to. Alin yung 4? Dapat ito yon 5 over 6 minus 7 over 15. Plus. Minus negative 7 over 15. Para siyang ganyan. Pero nakalimutan ko, okay lang. Anyways. So, proceed na tayo sa multiplication and division. So, pag multiplication, ang gagawin lang naman dun is, kunwari, meron kang fraction times 4 over 7. Pag multiply nyo lang yung nasa numerator at saka nasa denominator. So, 3 times 4 is 12. 5 times 7 is 35. And then, simplify kapag may nakikita kayong pwedeng i-simplify. Gets ba? So, 3 times 4, 5 times 7. Yun lang. Ganun lang ang multiplication. Pero, minsan, pwede kasing masimplify mo na siya bago ka pa mag-multiply. Example, ito. 3/4 times 2 over 3. Ay, wait, wag yan. Times 2 over 9. Yan, multiplication yan, no? Ang ginagawa dun is canceling. So, take note. Pag meron dito, and dito sa dito na same factor, pwede nyo siyang i-divide. So, di-divide nyo siya. So, kung may GCF siya, so, itong dalawa, titingnan mo kung may GCF, tapos itong dalawa, titingnan mo kung may GCF. So, ang GCF nito, meron itong GCF, which is 3. So, di-divide natin si 3, kakancel natin siya, so magiging 1 na lang. Dito rin, di-divide natin si 3, kakancel natin siya, so 3 na lang. Maliwanag? So, ganun din yung pwede natin gawin dito sa kabila. Pwede natin tingnan to kung meron GCF. Ang GCF nila ay 2. So, di-divide natin si 2 dito. 2 divide 2, 1. 4 divide 2, 2.
So, imbis na yung 3 times 2 at 4 times 9 yung pag-multiply natin, naging 1 times 1 na lang siya at saka 2 times 3. So, 1 times 1 and 2 times 3. So, naging 1 half times 1 third na lang siya. And 1 times 1 ay 1, 2 times 3 ay 6. So, that's the correct answer. Is that clear? Sa multiplications of fractions lang po ba applicable, sir? Yes. Sa multiplication lang siya ng fractions applicable. So, isa pang sample. Okay, paano naman sa example, yung may negative naman, negative 3/4 times negative 5/6. So, naka-parenthesis siya parehas. So, careful tayo dyan. Pag naka-parenthesis parehas, ang ibig sabihin na yung multiplication, tingnan niyo yung mga given kanina. Isa lang yung naka-parenthesis lagi. Tapos meron pa siyang plus. Kadalasan meron pa siyang plus. Pero dito, kapag nakaganto, parenthesis lang, parehas, tapos walang nakalagay, multiplication yan. Okay ba tayo doon? Clear po ba yun? Okay, so meron ba ditong pwede munang makancel? Check natin. Yung 3, itong magkatapat, 3 at 6. Meron bang GCF? Yes, may GCF siya, which is 3. So, cancel natin si 3. 3 divide 3 ay 1. 6 divide 3 ay 2. So, magiging negative times positive. Ano nga rule natin? Negative times positive, negative. So, 1 times 5 ay 5. 4 times 2 is 8. So, the correct answer is negative 5/8. Maliwanag? Ayan. Sabi ni James, same sign, positive, different sign, negative. Paano kung pag may kasamang whole number na po? Pag mix number ba yan? Or kapag whole number yung ita-times mo? What do you mean? Oy, paano kapag whole number yung multiply natin? Let's say 5 times 4/7. So, kunwari yan. Pag ganyan, maglalagay tayo ng imaginary 1 sa denominator. So, pag whole number yung multiply mo, maglalagay ka ng imaginary 1 sa denominator so that pwede tayo mag-perform ng multiplication. Then, i-check muna natin kung may cancelable. Wala. So, multiply tayo. 5 times 4 is 20. And 1 times 7 is 7. So, that's the correct answer. 20/7. Clear ba? Guys, clear ba? Naintindihan ba natin?
Alright. So, last example para sa multiplication. Paano kapag may mixed number? Let's say 7 1/2 and 3. Wait, what the? Three and 5 6. Yan. Sige, ito na lang. So, kailangan mo na natin gawing improper fraction lahat. So, magiging 15 over 2, 2 times 7, 14, plus 1, 15, over 2, times 6 times 3, 18, 18 plus 5, 23, over 6. Tapos ka-cancel natin yung, yung mga possible na GCF. So, ito, 15 at saka 6, ang GCF is 3. So, 15 divided 3 is 5. Sorry, not 5 yun. 6 divided 3 is 5, is 2. So, this becomes 5 times 23 over 2 times 2. And 2 times 2 is 4 lang naman. And 5 times 23, 5 times 23 is 115. Maliwanag? Gising ba kayo? Parang so yun. Nagsasagot lang po ng quiz. Okay, so that's all for multiplication. So last na. Tuwan-tuwa ng iba dyan. Last na. Yay. Last na is division. So, yung division, para lang din siyang multiplication. Pero may gagawin ka. May extra step siya. So, example, 5 over 8 divided by 1/4. So, what you're going to do is, you need to interchange. Kailangan mo pagpalitin yung pwesto ng numerator and denominator. Yun yung tinatawag natin na multiplicative inverse or reciprocal. So, get reciprocal. So, ang reciprocal, kapag meron kang A over B, ang reciprocal niya is B over A. So, pagbabalik-tarin mo lang yung pwesto. So, ang reciprocal ng 1/4 is 4 over 1. Pero, dahil dyan, yung division, gagawin na natin siyang multiplication. So, naiintindihan ba natin? Gets po ba? So, yun. So, kukunin yung reciprocal, tapos gagawa tayo ng multiplication. Now, ngayon naka-multiplication na siya, check natin kung may maka-cancel. So, dito, may maka-cancel, which is 4. So, cancel lang natin siya. 4 divide 4 ay 1. 8 divide 4 ay 2. Therefore, we have 5. 5 times 1 ay 5. 2 times 1 ay 5 over 2 ang tamang sagot. Lagi applicable yan, sir, for division? Yes. Pero, ito ang important step. Make them improper first.
if mixed. So, kung mixed fraction siya, dapat gawin niyo muna improper. Tandaan niyo na. Okay, so last two examples. Negative 2 and 1/3 divided by 5/6. And then, last example is 4 divided by 2/3. Negative 2/3. Yan. So, ito. Pag mixed number, gagawin muna natin improper. So, negative. Okay, so negative sign. Hindi mo isasab 3 times 2 lang, yung number lang na times dyan. 3 times 2 is 6, plus 1 ay 7. So, negative 7/3 divided by 5/6. Clear ba? So, anong gagawin natin? Naka proper na lahat. Gagawin natin siyang multiplication, 6/5. Yan. Pagbabalik natin yung pwesto, tapos magiging multiplication na siya. Then, hanap tayo ng pwede mag-cancel. Cancel to, 3. So, 3 divide 3, 1. 6 divide 3 ay 2. And then, multiply tayo. Negative 7 times 2 ay negative 14. 1 times 5 ay 5. So, ang sagot is negative 14/5. Questions? Hindi po hindi. Ang pinagbabaliktad dyan is yung denominator. Okay. Ang nire-reciprocal dyan is yung denominator. So, denominator yun na. Denominator lang yung pinagbabaliktad, hindi yung numerator. Okay? So, hindi siya pagbabaliktarin. Clear ba? So, dapat, ang pagbabaliktarin mo lang is yung nandito sa pangalawa. Ito. Ay, denominator. Sorry, hindi denominator. Ang tawag dito, divisor kasi. Divisor kasi. So, reciprocal lang ng divisor. So, itong pangalawa lang lagi. Last. Finally, last na. Sabi nila. So, yung 4 muna, ano nga pong ginagawa kapag whole number? Nilalagyan natin ng imaginary 1. And then, get the reciprocal. So, babalik natin si 2/3. So, magiging negative 3/2 na siya. And, tingnan natin kung may magka-cancel. Dito, we have 4 and 2. Maka-cancel si 2. So, 1 na to. And 2 na to. So, you have 2 times negative, positive times negative, edi negative. 2 times 3 is 6. 1 times 1 is 1. So, ang answer is negative 6. Maliwanag? Guys, gising pa ba kayo? Gising pa? Yes, Justin, go. Sir, napindot lang. Questions? Sa lahat-lahat. Sa lahat-lahat. Sir, pagod ka na, sir? Hindi Talaga. Ito naman si Pagod.
Wait lang, hilig niyo akong gawa ng issue, 'no? Sir, will you send a PDF? Siyempre naman, ise-send natin 'yan. Yan, perfect. Na-download ko na siya. So, may questions pa ba kayo? Sir, kailan po yung may variables? Di kasi aabot ngayon, eh. Wait lang. Na-feel ko na yung 40 hindi ako ganyan ka-OA. Hindi ako ganyan ka-OA, don't worry. 10 to 12 lang naman 'yan. Pero ano, kayo rin mag-train din kayo ng ganyan karami lalo na for yourselves. Kasi at the end of the day, skills niyo naman yung magiging advantage niyo sa math. Hindi ba ako ganyan ka-OA si sir kaya 60 yata. 100 talaga yan, eh. Eme lang. Anyways, yun. So, more questions pa? At the end of the day, it's night. Di ka sure, midnight kaya yun. Yung iba baka nahihiya lang kayo. Inaantok na ba everyone? Kayo, inaantok na kayo? Alright. So, yun. So, I think, kung wala na atang tanong, kaya niyo po ba? Kaya niyo pa? Hindi na? Teka, may pina-assignment na ba ako sa inyo sa fractions? Meron na, si Sir Rolly. Yung may variables assignment niya, 80 items. Meron po sa G-class, yung pinost ba? 40 walang variable, 40 meron po. Ayun, may pa-assignment na pala sa inyo, hindi lang ako bibigay. Grabe naman yan, 41, tig 40. So yan, hindi na ako bibigay ng assignment. So I think I should call him na. Nasa GC po ng main. So available po ba yung mga or magko-close po siya? Ay, hindi ako yung makakasagot yun, eh. Wait lang. Ano yun lang natin yung kinokontak ko lang yung makakasagot ng mga tanong niyo.
So siguro dun sa mga wala sa main, bibigyan ko lang kayo ng gagawin. Buy na ba, sir? Wait lang. Hindi ko kasi Rolex sumagot sa akin. So, yun. Buy na ba, sir? Kalam. So, may tanong pa ba kayo? Wait lang. Distribute ko lang muna yung mga PDF. Hmm. Okay. Ano, section. Operations. Divisibility rules.
Ayan. So, Renee. Wait lang. Sir, ikaw po ba magtuturo sa science? Di ko alam. Okay. So, ito, 1.5 ay didistribute ko sa mga GC. Wait, ano yung distribute ko sa mga GC? Fractions 2. Yan. So, divisibility rules yung hindi ko pa distribute. Yan. Perfect. So, ayun. Naghihintay lang ako ng go signal. So, yun. I think di-dismiss ko na kayo. So, that would be everything for today. Though, wait ko si ano, ni-wait ko lang talaga si Ronnie kasi, ayan, ngayon na pala siya.